Noong Halloween, meron kaming ikwinento tungkol sa flying ataol. Heto ang totoo. Sa bayan ng Tabina, sa Zamboanga del Sur, may lumulutang sa dagat na kabaong. Ang simoy ng Pasko sa Tabina, Zamboanga del Sur, mas pinalalamig ngayon ng kwento ng katatakutan. Nung kamakailan lang sa kanilang karagatan, may namataang palutang-lutang na kabaong, floating ataol. Isa sa mga naunang nakaengkwentro nito ang mangingisdang si Sunny Boy. Normal ako panagat, pag uli na ko, akong nasugatan ng kining lungon. Wala sana ako sa tagagispat kay nagduda naman ko nga baril dito siya. Mahalin na na sa amuan ng baril god. Taas, 3,000, 1,000 ana. Mauna akong unahuna nga, ako gisang kwaon kay mabaligya ba ma. Pag maanin lang nimong distansya, kay ako na siyang talian sa lubid. Kuha ko sa computer slide, pag iwag na ko. Taganan ako anong salawod, 30 years na. Ayun pala ako nakakita na ngayon ng kabaong. Pag yun daw nakakita ka ng kabaong, malas daw. Hindi ako makatulog, inisip ko nga may laman. Nasawa na ko nga, kung di na ko ito makita ugma, hamok. Pero kinabukasan, nakita rin ito ng kanilang kapitbahay. Habang kumakain po kami sa tabing dagat, may napansin po kaming kakaibang bagay na nakalutang sa tubig. Akala namin isang drum lang kasi kulay brown po siya. Habang papalapit na po siya, napansin namin na parang isang kabinet. Si Kleng Kleng nagpatulong sa kapwa mangingisdang si Antong para ito'y lapitan. Natakot daw kasi siya. Ano to? Parang laman. Lungon man gyud. Pula dayon dako diri sa uluhan, padung dito sa tilan gamay. Ay dugo sa uluhan, murag bag-bag pa. Nanghadlok sila. Huy yan. Gingnan ko atong retire nga pulis nga ipaanod. Kina ako noy virus. Samantala, mabilis na inanod sa buong bayan ang balita. Pag may lungon, malas mayroong trahedya nga mga abot. May mga sakit pa. Ang makuha sa mananagat, kamayra. Ang nadungog na ko nga istorya nga, ikan kuno na sa kanang Cotabato. Na kuno gawa sa nasod nga mga helper kaya sa namatay. Transfer og laing lungon. Labay ang katong lungon di sa kanaang sa barko, muto na punta daw nga ri. Sa Saudi galing ang lungon, may nalunod nga barko. Marami ang natakot, pero ibahin nyo si Osias. Pinagkainteresan niya ang floating ataol. Pag antunan ko, tanon ako, lungon gyud. Pero ako lang gikuan ang mga tao nga dili na lungon para tabangan ko nila og alsa. Lami man kay ito punon tug tubig niya maghigdag-dag dito magkuan ka ba lang ilangoy ka. Limong kumadlok, ginanang lungon. Ang kadlokan na ukatong buwi. Baka raw kasi pwede niya itong pakinabangan. Kaya kinuha niya ang ataol at ipunesto ito sa labas lang ng kanilang bahay. Dagang ko makakita inig agis, hunong silang tanong. Lungon man gyud. Kung mga silingan kay di man sila makatulog kay lain man nilang una-una. Yung silang nabuang yung tawanan ko. Ug mamatay ta, nanatay lungon. Yun nga lang, hindi ito nagustuhan ng kapitbahay ni Osias na si Maricel. Takot ako bakit merong kabaong. Sinakyan ng mga bata. Baka may virus, magkasakit ang mga bata. Simula raw kasi nung i-display ni Osias ang floating kabaong sa kanilang bahay. Pagsapit ng gabi, ito'y minumulto. Tuwing gabi, kumadaan sila, kakatakot daw. Magabi, may ibang tinig, may umiiyak. Kumakatok daw sa may kabaong. Sigurado kami na yung naririnig naming ingay, galing yun sa kabaong. Kaya makalipas lang ang 3 araw, ang ataol ipinaanod ulit sa dagat. Pag uli na ko, wala naman ang lungon. Ilan naman gilabay balik sa dagat. Anugnan po ko kay haguan ko to na magkuan. Dayong ko, bukat kayo. Sabi ng asawa ko at sa kapitbahay namin, itapon niya ang kabaong na yan. Mali pa yung tapon kay hadlok ko sila. Yung tinapon na yung kabaong, wala nang naririnig na umiiyak. At simula noon, wala na silang balita kung saan na napadpad ang kabaong. Nasaan na nga kaya ito? Saan ba kasi ito nanggaling? May kababalaghan nga ba sa likod nito? Ang floating ataol na natagpuan sa karagatan ng Zamboanga del Sur, natunton sa Bakawan sa Barangay Abong-Abong.
Sa likod nitong mga mangrove na to, doon po siya dumaong. Naka na po siya sa isang mangrove. Pinatali namin sa mga bata kasi baka rin pa. Pinayaan nila diha dito sa luyo sa anak kong balay. Dili na ko ipabutang diha kay ako ra isa nagpuyo diri. Nasuko ko. Wala ko nakatulog pagagabi Nangonsulta ko ni kapitan nga kung dili na lang kuhaon mahantod mahapon, amo na lang palitan og gasolina kamo sunugon. Dili daw pwede nga sunugon namo. Ang plano ko talaga, hindi ko talaga siya sisirain. Baka may further investigation pa ba? Kasi hindi natin talaga masiguro kung ano talaga ang laman nun before na napunta dito sa amin. Inilipat nila ito sa bakanting lote sa sitio Quarry at ang posible raw na makapagsasabi kung saan nga ba ito nagmula ang logo ng Ministry of Health na nakaimprenta sa gilid nito na nakasulat pa sa wikang Arabic. Ang kabaong, posible raw na nanggaling pa ng Saudi Arabia. Yung posibilidad na nakita yung coffin sa Zamboanga, mayroong plate doon na galing ito sa Ministry of Health ng Kingdom of Saudi Arabia, maaring ito ay nanggaling sa Indonesia. Kasi in 2015, there was a great tragedy that happened in Mecca sa Saudi Arabia na kung saan napakarami ng mga Indonesian na namatay doon sa stampede. There is a possibility that one of these boxes mula Kingdom of Saudi Arabia dumaan sa legal na proseso nila at tinransport papuntang Indonesia. Mas plausible dito, nakasakay ito sa isang vessel. 3 instances ang pwedeng nangyari dito. One is yung accidental na nalaglag ito. Pangalawa, pagka yung rough yung sailing ng vessel, tinatapon nila yung mga cargo nila just to save the ship. Ang pangatlo dito, maaaring ito is may body with a highly communicable disease. Illegal ito, pero nangyayari. Naniwala ako parang horror lang yung kabaong. Parang mayroong patay. Yung mga bata dito, ayaw ko pong palapitin kasi baka mahawaan sila ng virus. Naay nag-ingon diri nga ilaang tamnan og sibuyas og dili kuhaon. Napoy uban nga butangan nila og sagbot parang ilaang dauban kay aron di na nila makita pa ba. May mga nangamba na baka kung anong virus o bakterya meron ito. Lalo pa kung ginamit sa isang bangkay. Dahil ang kabaong ay nakalutang sa dagat at saka wala namang lamang tao na nakita natin, hindi makakontaminate dahil yung virus ay mamamatay sila kung walang host na kakapitan. Saka karamihan ng bakterya ay mamamatay sa dagat. Hindi rin maiwasang isipin ng ilan na baka may dala itong malas. Ang katutubo kasing paniniwala ng mga Pilipino na ang namamatay ay sumasakay talaga ng bangka papunta sa karagatan, papalayo mula sa isla. Tinatawag nating kabilang buhay ay sa dulo ng ilog o dulo ng karagatan. At yon ay ang mabuting kalagayan. Kung merong mang nangyayari na kabaliktaran mula sa ilog, mula sa dagat, papunta sa lupa, yun ay kamalasan. Kasi yun ay kabaliktaran ng dapat na nangyayari. Disadvantage, merong mga bagay na dapat mo sanang ginagawa tulad ng maghanap buhay sa araw na yun, pero ipagpapaliban mo yung hanap buhay mo dahil lang sa may nakita kang posibleng kamalasan. Advantage, dahil naniniwala tayong kamalasan ito, hindi dapat natin basta-basta pinapabayaan yung labi ng mga namatay. Pero kung sina Sunny Boy at Antong ang tatanungin, ang dala sa kanila ng floating ataol, swerte? Nakakita ako ng swerte man po. 2 weeks, sunod-sunod na nga. Marami akong nahuli ng isda para akong 1 milyonera. Pero teka, ano ba ang plano ng local government ng Tabina sa floating ataol na nakita? Nagkaroon po ng meeting regarding the box. The decision of the group is to bring the box to the municipal health office at doon muna i-deposit. Waiting for 1 month, baka daw mayroon pag-iimbestiga. Ililibing na lang after 1 month para at least maiwasan din naman yung usap-usapan na makakontaminate yung area. Based sa initial investigation po namin, wala nang pong kaduda-duda. Negative po for any contrabandon po. Ilalagay po namin doon sa DOTC, which is malapit lang po sa Municipality of Tabina para po kung sakasakali may mag-claim po dito, madali po na yung proseso natin. Natuwa po ako na nakuha na yung kabaong, kampante na po kami. Nagpapasalamat po ako dahil ang mga haka-haka sa mga taong bayan, nga dahil sa ilang pagduda, nga kung ano ang mga anomalya nga nangyari, masaya ako nga nalinis na.
Basta't kabaong o ataol ang pinag-usapan, ang ating imahinasyon kung saan-saan nagpapalutang-lutang. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.